Ngayon naman po, nais kong ibahagi sa inyo kung paano mag-encode ng grades sa ating SF Project 7. After po natin mag-enter ng details ng bata sa male, female, and irregular, kung meron man. So ngayon naman po ay kailangan naman natin mag-encode ng grades ng mga bata. Kung ang hawak mo po ay grade 11, click lamang po ang grade 11. Kung makapansin nyo po, mayroong tatlong button sa taas. Mayroong video tutorial, import, and import din ng second sem. So kapag nandito po kayo kung ano ang gagawin, i-watch nyo lang po ang video tutorial para maturuan kayo at malaman po ninyo ang mga step by step na kailangan gawin sa pag-encode ng grades. So, meron po dalawang option sa pag-encode. It's either magmamanual ka mag-encode dito, yan po ang first option. Direct encode mo na po yung grades nila dito. Kung ito ay quarter 1, ito po yung quarter 2. Then, sa gilid po, nandyan po yung second sem. Nandyan po yung quarter 3 at quarter 4. Then, yung general average nila. So, halimbawa, gusto mo mag-encode ng quarter 1, so i-delete mo lang po yung mga ibang sample grades na nakalagay sa quarter 2. Then, tuloy-tuloy mo na po yung ng quarter 1. So, ngayon po, ang second option yan is to encode the data, yung grades, using import first sem. So, sa import, i-click lang po natin ito, katulad ng ginagawa natin sa pag-enter ng learner's data, meron ding import doon. So, sa grades din po ay meron ding import. So, make sure lamang po na sa ating import workbook, nakalagay na po doon yung grades nila. So, dito, dahil hindi pa ako nag-encode ng grades na student, so isa lang muna. Ilapos lang muna. Dahil siya ay grade 11, kung grade 12 naman ay i-click na yung grade 12 at mag-encode na. I-change lang po yung name. Ito po ay pwedeng i-edit manually para magsakto doon sa subjects na nakalagay sa ating program. Save lang naman po natin yan. Then, balik po tayo dito. Kung mapansin nyo po, mayroong second quarter dyan. Kapag nag-import tayo, kung ano lang po ang nakalagay sa import grade 11 grades, yun naman po ang mga nilalagay dito. Madidelete po yung ibang grades na nakalagay. So, try po natin. Ito lang po ang import. At yan sa import, make sure lang na ang name ng mga bata ay in order or same sa import workbook at dito rin sa SF Project 7 para maiwasan ang mga mismatch or swapping ng grades. So, click lang natin yung OK. Then, makita nyo po sa taas. Mag-start na siya mag-loading. Wait lang po natin yan. Ayun. Kung mapansin mo po, meron ng grades na nakalagay dyan. Kung ano lang po ang na-enter dito sa ating import, yun lang din po yung malalagay na grades. Ganun po. Then, ganun din po ang gagawin sa import second sem. Dito. Kung nakapag-import na ng grades sa import workbook, i-click lang po yung import second sem. Ngayon, magkakaroon din yan mag-generate din yan ng pang second sem na subjects. And sa next quarter mo, may quarter 2 na po. I-encode lang ulit doon sa import workbook in quarter 2, tapos import na naman ang first sem. Magre-re-import lang po tayo para pumasok yung second quarter. Ganun lang po kadali. In case na mag-corrupt ang program, mayroon tayong backup na grades and details ng mga bata. So, hindi nakakatakot magpalit ng SF Project 7 dahil meron po tayo backup na data ng mga bata at kanilang mga grades. Kaya,
sinasuggest ko kapag gagamit kayo ng program, always use import function para hindi tayo mahirapan sa pag-encode ng data. So, hanggang dyan naman po. Salamat sa pagsubaybay sa ating another session, which is encoding grades using import function and manual encoding sa ating SF Project 7. So, sa mga gustong mag-follow and share ng ating videos ay maraming salamat. So, yun naman po. God bless everyone.